morning po. At sa mga pagkakataon po ito, tayo po ay formal na magsisimula sa ating programa. Kaya po ang bawat isa, inaaniyahan po namin na magsitayo. At sisimulan po natin sa pamamagitan po ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas na kasama po namin kayo at lalatigin po ang maging saksi sa katuparan po ng ipinangako po ni Yorme noon sa kanyang soka na ngayon po'y mararamdaman na po ng bawat isa. At sa pagkakataon po ito upang ibigay po ang kanyang mensahe, palakpakan po natin our Manila Schools Division Superintendent, Mama Cheryl Gayola. Sa aking pong punong lungsod, Mayor Isko Moreno. Sa aking pong pangalawang punong lungsod, Ma'am Chi Atienza. Sa lahat ng mga punong guro na nandirito, kaway-kaway, ayan, Mayor, present po ang ating mga principals ngayong umaga. Ang ating pong mga PTA officers or presidents, kaway-kaway sa bawat paaralan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, ang mga hindi nasusukat ang kaligayahan ngayong araw, kaway-kaway ating mga guro. Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan. In behalf po ng STO Manila, lahat po ng ating pong mga elementary schools, ngayon nag-uumapaw po ang kanilang kaligayahan. Kasi alam naman po ng lahat na hindi lahat po ay ma-enjoy ang ganitong benepisyo, hindi po ba? Kahit sabihin natin na sa buong NCR. At alam ko na gagamitin ng bawat guro ang kung ano man ang matatanggap nyo ngayon para mag-improve ang learner performance. Tama po ba? Ayan. So yan ang ating commitment. Kaya po tayo binibigyan, hindi lang po dahil sa inyong personal na pangangailangan, kung hindi inaasahan na ang pakinabang nito ay aabot sa ating mga estudyante. Kasi talaga namang sila yung ating misyon sa kung anong ginagawa natin sa Department of Education. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating pong lungsod, sa inyong pong patuloy na suporta sa edukasyon bilang bahagi po ng inyong prioridad sa ating pong lungsod ng Maynila. So inasahan po ninyo na patuloy po kaming maglilingkod para sa mga batang Maynila. Maraming pong salamat at magandang umaga. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl Gayola. Ang sa pagkakataon po ito, ibibigay ko na po sa inyo ang dahilan kung bakit ngayong umaga ay sadyang napakasaya at punong-puno ng biyaya. Palakpakan po natin ang ama ng lungsod ng Manila, Mayor Francisco Isko Moreno Tomagoso. Ako po eh. Good morning. Hi. Hello. Alala ko yan ang lagi niyo sinasabi sa classroom. Magandang umaga. Palakpakan namin ang ating superintendent, Dr. Gayola, at kanyang mga kasamahang principal. Palakpakan natin sila lahat. At ang ating singing vice mayor. May tinatago. Tago mo na lang. Magaling talaga kumanta yan. Vice Mayor Chi Atienza. Sa inyo lahat na nandito, good morning ulit. Today, nagsasama-sama tayo sapagkat
hinihila ko sa isang daan tungo sa pagsasaayos ng ating mga pang-edukasyon programa. As you all know, since July 1 of 2025, when I assumed, you've been hearing me messages, policy, vision of the administration towards 10 years. And lagi ko sinasabi yung salitang MPN. Yung iba na confuse, ano ba yung MPN? At ito po ay tatlong letra na isang konsepto ng pamamahala kung paano pinatataas ang antas ng pamumuhay ng tao, mamamayan o kanyang nasasakupan. Ang MPN ay ibig sabihin minimum basic needs. Ano nga ba ang mga nakapalo sa minimum basic needs? Housing, education, healthcare, and jobs. These are the things that I personally, since then, and today, and it will be tomorrow, na pamamaraan kung saan ang mamamayan, yung kalidad ng pamumuhay sa kanyang pamayanan, ay pinupuhunan ng kanyang pamahalaan. Kaya kung bagamat tayo'y tukod na tukod, talagang ang Diyos ko, si Judy, best friend ko. May Judy sa Meralco, may Judy sa internet, may Judy sa tubig. Pero ang lahat ng pag-iniwan ay bahagi ng gustusin sa pamumuhay. So, ibig sabihin, ang gobyerno pala is parang buhay din. Araw-araw kumagasos tulad ng tao. Whether you like it or not, whether may income or not, whether sapat or not, may tosgas para mamuhay. Kaya sabi ko, in what way, pwedeng umaan, karoon ng breathing room ang mamamayan. That's why I invested, despite of the minimum resources, whatever is there, whatever is left, and whatever is going to have great portion of our resources will be dedicated to MPN. And I'll tell you why am I doing it? Bakit ko yun ay gusto tugunan? Tingnan ko rin yun kung tama ako. Please correct me if I'm wrong. And I want mine. Ang isang pamilya, kapag may maayos na masisilungan, may kapanatagan sa kami. Umulan o magyo, magkaroon ng dilubyo, may masasabi siya ng sarili niya, mauwian. At hindi ka natatakot na kakatuwing ka nung nagpapahupa sa'yo. Kasi Judith din ang pangalan nung nagpapahupa sa'yo. At kapag ang ama ay ina, may trabaho, may kabuhayan ang pamilya. At ang bata, gising sa umaga, papasok sa isang maayos na pasilidad, ang publiko, para lang. Kapag ang buong pamilya nito na nabanggit na bilang halimbawa, ay siya'y nagkasakit, may maayos na ospital na pupunta. And I don't know, ganun din ba umiikot ang buhay ninyo? Isig sa umaga, pasok sa trabaho, sana walang
sa inyong puso't isipan, then we must continue. And today is another simple little effort of your city government to empower our teachers for our learners. You will prioritize in terms of expenditures ng inyong pangalaman. Why? Naniniwala ko, magagaling nyo kayo. Bakit hindi? Kaya ako yung private. Kung hindi kayo nagtsaga mga teacher ng kinder at grade 1 sa kakulitan ko nung araw, malamang hindi ako ngayon. Because one of many is a product of public education system. Mapansin niyo, yung teacher ko sa Mr. Sabado, binigyan ako ng 75 sa English. Pero ngayon, pa-English na. Charot. Ang 5 minutes lang yun. After that, finish or not finish, pass your paper. But see, imagine today with the tools, equipment that it can bring to our students. Kami nung araw, isa, talagang lahat ng ang aabutin mo. Kasi mapupuro sa iyo ng teacher. Ako voluntary. Ako nagpo-volunteer ako lagi kay Mrs. Laseste. Kasi pang GMRC ko yun. Sayang yun eh. Alam mo nung araw. Pero, katulad yung naririnig nyo ngayon, or nangyayari ngayon, palit eskwela. Nung araw walang palit eskwela. Pag nasa eskwelahan na kami, the first day of class, meron kami name plate for familiarization of name. So it is a requirement sa amin, bago pumasok, ng first day kailangan meron name plate. Sinasabi niyo sa orientation. Tapos, after that class, sabihin ko, class, ilang buwan na maalipabok ang ating classroom. Naku, hindi naman kumikintab na itong mga mapulang semento natin. So, the following day, we will ask to volunteer. Volunteer. Magdala ng Prowax. Puno. At kasama. Yes. So, kahit na ako naman, siyempre, ang ko lang, 50 centimos. Pero yung 50 nung araw, nakakabili ng palitaw. Yung palitaw, malakas yun. Mabigat sa tiyan yun. The thing is, dahil wala naman akong pambili, hindi ako mabibili ng libro. Ang ginamit ko, physical donation. So, lagi ako nagpupunod. Lagi ako nagpupunod. Kaya ang GMRC Queen ko, kung makita kong bata, dala nag-circumstantial marami. Kung siguro na iba-iba ako na nakaluluhod sa buhay. I really don't know. I'm just telling you experience that through the initiative of teachers, through the guidance of teachers, persistency and consistency of teachers, and love and compassion to their students, ito po kayo sa naman. Produkto nito. Pwede pala. That's why, pumanatag kayo, mga bro. Pinatawag ko talaga kayo ngayon kasi bago man kayo sumapag sa gera, magkita-kita man lang tayo. Because there will be 1 year of you meeting new students, new attitude, new mindset. And through your effort and continued showing love for your students, you are about to go honing the future of the city and the nation. It's very critical.
And you know it better than me, especially yung mga principal natin, mas alam nyo ito kaysa sa akin, na itong edad na ito yung edad na para bang lupa. Kung ano ang itinanim mo, siyang aanihin natin pare-pareho sa lipunan. Kaya sana, bagamat alam ko, yung gastusin nyo sa bahay hindi sumasapat sa sweldo. Sana patuloy ninyong mahalin ang mga batang Maynila. And I'm pretty sure some of you here naghiwalay sa boyfriend. Oh, kita mo. May nag-react eh. Some of you here meron mga nagtatampuan mag-asawa bago pumunta sa San Andres. Some of you will experience personal, emotional challenges. And that affects the workplace. Don't worry about me. Yan, alam na ko. Kaya, kung meron man ako pakikiusap bukod sa pagmamahal, at saka na ibibigay at itutulong ninyo sa pagkulma ng susunod na henerasyon, maisantabi natin sa loob ng bahay yung mga personal nating suliranin. Let's have a joy in our heart in the workplace. Today, I am a teacher. Today, guro ako. Gagalingan ko and I will excel from it. Because I, one of many teachers, educators, will create tomorrow's mother, father, professionals, and leaders. So, hindi dahil sa inyo, malamang, bawas na bawas ang North Star ko. Kundi dahil sa inyo, malamang, hindi ako nagpursiging mag-aral. Kasi when I'm about to give up, and I'm very sure this is my secondary times, high school ako nito, I'm about to give up. I swear, yung papasin parang natibay-tibay ko. Hindi, lahat tayo may kahinaan at may hangganan sa buhay. Kaya I'm gonna experience you. I'm gonna tell you my experience about yung hangganan ko. Sabi ko, ang tigil tong hirap na yun. Gising sa umaga, pasok sa Tondohay, pagdating ng alas 2, labas ng sidecar, uulan, babagyo, titirik ang araw, tiklop sa alas 7, boundary, kita, bukas, eskwela ulit, and so on and so on. Kasi hindi ko man lang nabibili ng bagong grip. Ang grip ko, tumpukan. Colores. Sorry po. Kisi na to, kisi pete. Lahat ng t-shirt. Saiti. Wagarte. Kasi nauulog niya sa short film. Sabi na namin, hindi mo nakikita yun eh. Then I thought, sige naman, mag-full time, bago pa pala yun, I got frustrated kasi nag-apply ako sa Jollibee. Larry, sabi ko, tigil ako. Ayaw na. Graduating class ako. Mga 3 linggo, hindi 2 linggo, pwede pumasok. My classmates and my teacher directed my classmate to look and find me. Kasi pinipilit akong papalakin sa eskwela. So sinundo ako sa bahay. Kaya talagang ayaw ko na. Then my teacher said, di bali, huwag kang magpalala. Sabi nila,
Kahit hindi ka na pumasok. Pumasok ka na sa Lunes kasi sa Lunes NC na. Alam niyo NC? Yes. NCE. Pag hindi mo nakuha yun, hindi ka makakapag-Leo. Tama. Pumasok ka na. Just for the sake of listening, the effort of my... I'm telling you, this is not by the teacher. The effort. Kasi pumasok ko, siga-siga ako sa quadrangle. Lumaboso! Nabuhay ka! Yung ginawa ko, matagal kang absent. Pina ka sa eskwela. I mean, sa classmates mo o sa class mo. Hindi, may NC na. NC na yun. Wala ko review. Kaya pa naman ni Diyos, naku, after few days, lumabas ang NC. Nakapasal na ako. Partida wala pa review. And very memorable ang score ko. 69. Kasi 3 equals 1, di ba? 3 correct answer, 1 point. Parang 300 questions yun. But, see what you can do. See what you can do as a teacher. Then, nabuhay muli, nag-alam muli ang aking pangarap ng mga pag-aral at gusto maging kapitan ng barko. Kaya talaga ang pangarap ko maging kapitan ng barko. Kasi, alam mo naman doon sa lugar namin, sa Mabuhay Street, noong 1980s, dalawa lang naman yan. Pag babae ka, punta ka ng Japan, yan. Pag lalaki ka, dalawa lang ang pupunta mo. Magsiman ka o mag-Saudi ka. That's the way. Pero kung magsisiman ka, kailangan edukado ka. Kailangan ka tapos ng Bachelor of Science in Marine Technology and Bachelor of Science in Marine Engineering. Ang kinuha ko ay gusto ko yung Marine Technology. Yun yung nakapatid. Pogi ka doon. Kasi yun yung upper deck. They call it the upper deck. And then, painting technique. And so on and so on. So I don't want to bore you with stories. But these stories, or story, it happened to one of your students and brothers. Paano pa kaya yung hindi natin naririnig na kwento? Kaya, bagamat hirap na hirap kayo sa pamumuhay, at minsan kulang tayo ng talina sa pamahalang ating pinaglilingkuran, huwag kayo susuko sa amin. Kasi kung sumuko kayo sa kakulitan namin, malamang baka kami na pariwara. Dahil ang teacher, as your student, look at you as our second parents. Mas matagal pa namin kayong kasama sa loob ng 24 oras. Because we need to stay there for 5 hours. When we go home, wala magulang namin, dala ng nasa trabaho. Kaya napakalaga ng guidance ng ating here we are today, meeting each other, and I wish you all the best for this year. I wish you, most importantly, yung kaya ng tao, kayanin nyo, isa-share pa rin ako. Papasanin ko. Yung hindi ko kaya, ayun na lang ang wish ko sa inyo. Good health for this year. Ako kayo nakakawag sa suliranin, huwag niyo punta sa Quiapo. Wala akong bolang bilog. Hindi ko mahulaan. Mag-abiso kayo. Then you'll never know. Anyway, kung inabisuhan ninyo ako, inipormahan ninyo ako, anong puna nyo? Laway lang. Correct. Sumuha ko lang ako. Because in my own little way, sa puna ng aking mga kasama, we will try to take care of each other. Especially during trying and struggling times. But tama, natutulungan natin kayo.
din. Decision nyo. Now, today, we can proud and honestly say that through the leadership of Ma'am Cayola and your principal, collaborating, working hand in hand with the local government, please, we can honestly say, in there, grade 1, fully compliant ang City of Manila. As I have promised in SOCA, nung first State of the City address ko, today is a fulfillment of it. And next time, titirahin na natin, grade 2, grade 3. Pwera gusto ko. Oh! Wala na ako dati. Maharap lang ng direksyon ko eh. But sabi may awa ang Diyos. Diba? Makararagos tayo. Makakatawid tayo. May awa natin ang Diyos. Eh, yung nangyari na ito eh. So this made possible through your SDO. Palapakan natin, the SDO family. And we will continue to develop our school board in line with the national policy, national direction, and may tenga sa lupa. May tenga sa lupa. Nakikinig sa kanya mga kasamang naglilingkod sa tao bayan. Ang regalo ko ngayon, meron pa ako isa. Mali ang akala nyo. Sabi lang kayo, darating yan. I will give what is due to you. Hindi ko na nakikinig. Dahil ako, may isa lang yung tumatatak sa isipan ko lagi yung sinabi sa akin ng nanay. Kaya Scott kasi yun. Pagka magpapakatimawa ka, sasabi sa akin na yun. Kaya never ako makalim. Kasi ninyo, wala sa story ng buhay ko na lumanga ako sa jeep o sa kalsada. Lahat may kayo. That's why I don't want to do the same to my fellow workers in government. I always try to give what is due to them because I don't want them to ask for it because they deserve it. Okay? So, very regalo ko. Nung araw, taasan, makarelate, taas kamay. Sino tumira ng natriban? Sa katawan natin ang matalas. Exactly. Kaya nga ako, bata pa lang, patak na ako eh. Hindi ko rin patak ha. We launch your milk sa daycare. And it seems the parents and the teachers are so very happy that we became active, lively, and encouraging their students to go to school in the daycare. Yun ang general report or what you call summing up of a program. Kasi lagi ko yung pinapagitay before I go elevate or escalate. Eh, maganda po ang naging epekto sa mga bata. I have good news for you. From 21,000 students who received 3 months, and 3 times a week. Ang araw tayo sa peso sa linggo lang. Ganyan mo po sa math paper mo, di ba? Pero gagawin ko mo. But we, with the help of your school board, sama si Direktora
wala, the Vice Mayor, members of the City Council, approve to escalate o palawakin ang aming kamay. Ngayon pong June at first week ng July, ang inyong mga learner, mga mag-aaral, magkakaroon na ng Your Milk. Kinder, at daycare, then kinder, sa big school na, kung tawagin natin sa private school. Ngayon, pati grade 1. Gagaling ito sa inyong mga pasilidad through the leadership of your principals. Wala kayong effort, literally, the way we did it, the way we launched it, implemented it, literally. Mag-perfect ng content, yung 300 plus daycare center. Mag-perfect natin yung sistema. Alam ko yung practice na namin. And that, the same system will be adapted to the big school. Sa inyong mga classroom. Kaya mga adapts nyo. Fresh, ito fresh from the farm. First time to in history ng local government bumili ng gatas sa farmer. First time, fresh from the farm, dinete sa kao. Nilagay sa bote ng kooperatiba. Then, an hour or two, dadali sa Maynila. Malamig. Kaya, walang chemical. Yes, it's gonna happen. Because I want to reinforce your learners in the nutritional approach naman ng city. Kaya, nabangan niyo yan. From 21,000, we are now going to reinforce nutrition needs of our students or kids in Manila, about 60,000 of them every other day. Kaya, kikinis ang pugis ng inyong pag-aaral. Sisigla ang inyong pag-aaral. Lulusog ang inyong pag-aaral. At alam naman natin pareho, lalo na yung mga principal nyo, alam to, ang isang batang malusog, masigla, ay madali, ang isang batang malusog, masigla, straight active, ay madali, mag-adapt, ay madali siya. Tama ba? Saan ba tayo sa examination? Nag-chat lang ba kayo? Exam tayo mamaya. But today, I am grateful seeing you. Ingat kayo. Happy talaga kayo? Sabihin nyo sa inyo mga kasama grade 2 at saka grade 3 teachers. You're next. Lahat ng big mo, pipigay mo. Ang big matas ko, sasaluhin mo. At ibabalik natin sa bawang bayan. So, mag-iingat kayo. Kayo ba yung namasahe? Wait. Ang-isip nila naman. Namasahe kayo? Kaya naglalayo. Bigay mo agad. Bigay mo agad. Hindi. Meron kaming something dyan. Ayaw ko naman kayo mag-apolo. I love you. Good luck. God bless. Stay away from noise. Stay away from toxic people. Positive, good vibes, hopeful, and city of Manila. Magandang araw. Ang pagpalain ko kayo ng Panginoon.
Muli po, sa lahat po ng ating po mga kasama ngayong umaga, manatili lang po na po tayo nakaupo sa ating po mga upuan, wala pong aalis. Para po sa ating pong maayos at organisado mga pamamahagi din po mamaya ng ating pong mga laptops and of course yung ating pong mga TV. Yun po mga sumali sa ating singing contest, lapit lamang po kayo may kagawad doy para po kunin ang inyong pong mga consolation prizes and of course yung ating pong grand winner. Si Richard. Richard, oo. Boss, ingat boss. Ingat po, Tita.